Katatapos ko lang magligpit lang mga pinamili ng ating tatay. Ang dami kanina dito, nagtakbuhan. Nung isang araw na namili siya, ang kalahati nun, yun nga, dadalhin namin sana sa bundok. Pero this time, namili na naman siya. Kunti lang naman. Ba't madilim? Ayan, i-slice natin, slice natin. Sabi ko, ba't ka na naman bumili? Ang dami. Ewan ko kung may place pa sa fridge. Pero I think meron pang meron pang place dahil yung mga iba nga dadalhin natin sa bundok ni Tarzan. Slicein natin tapos ilagay natin sa freezer bag. So, magi-slice tayo, guys. Masakit yung ating ang aking shoulder dito. Nahihirapan akong mag-slice ba. Tapos parang nahihilo ako. 2,000 years later. Natumba yung camera. Hello guys, kumusta po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Kahapon hindi po natuloy yung ating pagbablog dahil mayroon pong nangyaring hindi kanais-nais. So, sa first part ng ating video, kung nakita nyo, nagbablog nga ako, tapos bigla akong parang sumakit yung ulo ko ba, tapos sumakit dito sa batok ko. Tapos ang nangyari is pinatay ko yung video, tapos bigla na lang akong nahilo, guys. Kung hindi ko siguro na-close yung camera, siguro nakuha yung mga pangyayari, yung buong pangyayari. Pagka-close ko ng video is nahilo ako, nanikip yung aking dibdib, hindi ako makahinga, tapos natumba po tayo sa kusina. Pagkatapos noon, hindi ko na alam yung mga nangyari. Si Bunso at saka si Jessie lang ang nandito, tapos si Habi at saka si Panganay, wala sila dito. May trabaho sila pero hindi naman sa kalayuan, guys. Malapit lang dito. And then, tinakbo ako sa hospital, guys. Tapos pagkarating namin doon, naging okay naman na ako. Ganun pala, guys. First time na nangyari sa akin yung mag-collapse ba. Ang taas po ng ating yan po. Pero ang nangyari, noong nakaraang araw, guys, ganito ang nangyari. Noong nakaraang araw, ganun din ang nangyari, nahihilo ako, tapos hindi ako makahinga, dahil na rin siguro sa init ng panahon. So, nag-check ako. Chinik ko ang aking BP, guys. Tapos, yung machine, nag-i-error. Tapos, tumataas hanggang 240, 230, 240. Sabi ko, sira yata itong makina, sabi kong ganon. So, hinayaan ko lang, or baka walang battery, sabi kong ganon. So, hinayaan ko lang, guys. So, pagdating ng asawa ko, nung nakaraang araw, sabi ko, nag-check ako ng kaya lang sira yata yung machine. So, ang ginawa namin at that day, nung nakaraang araw, pumunta kami dito sa my center, sa malapit lang. So, nagpatingin ako, guys. Alam nyo kung ilan ang lumabas? 239.
Tapos sabi nung nurse doon, sabi sa akin, "You are still standing? What do you feel?" Sabing ganun. Tapos, itakbo mo na sa ospital, sabi nung nurse sa asawa ko. Itakbo mo na sa ospital, sabi ng, yung nurse sa asawa ko. Dahil nga, parang center lang yun, sa may tabi. So, sabi ko, no, hindi. Sabi ko, I'm okay. Wala naman akong nararamdamang masama, sabi ko ganon. Pero, yung ano ko, parang sasabog yung pakiramdam ko na hindi naman masakit yung ulo ko at that day. So, hinayaan lang namin dahil pinipilit ako ng asawa ko na ipasok ako sa ospital. Sabi ko, wag, it's okay, I'm okay. Imagine guys, naikwento ko nga sa kaibigan ko, 239, sabing ganun. Kung sa iba nga, 160, 170 na nagkukulaps na, sabing ganun sa akin. Pero sabi ko naman, ako normal lang naman, wala akong nararamdamang masama. So, yun, tapos na yun. Tapos na yung pangyayaring yun. That was 2 days ago. Yun na nga. Tapos, kahapon, yun ang nangyari guys. Natumba ako. Tapos, tinakbo ako sa hospital, ganito, ganyan. Pero ang readings ko lang ay 203, ganoon. Imagine, ang dali ng pangyayari guys. Kaya guys, alam nyo, kung pumitik si Lord na talagang time mo na, mawawala ka dito sa mundong ibabaw. Nag-iyakan, parang naririnig ko nung medyo nag-iiyakan itong mga bata, tinakbo ako sa hospital, ganito, ganyan. Yun nga, kung hindi ko lang na patay yung ating cellphone, siguro nakuha yung buong pangyayari, kung paano sila tumakbo, umiyak, ganito, ganyan. So, ngayon, ang plano guys is dahil nga what I know is dahil nga sa panahon ang init, para akong nasusunog palagi ang katawan ko. So nag-decide si Habi na ihatid kami dun sa bundok. May trabaho pa sila dito. So hindi niya pwedeng iwan yung mga lalaki dito. So pupunta kami doon. Kasama ko itong dalawa, si Jessie at saka si Punso. At mag-stay kami ng 3 araw or 4 na araw siguro doon. Pupunta kami doon dahil nga rin sa akin guys. Oo, dahil parang pagod na pagod ako sa weather dito. So, samahan nyo kami, pupunta tayo sa bundok. Pero okay na tayo guys, okay na tayo. So yan, nag-iimpake tayo. Aray ko, masakit pati yung likod ko guys. Tapos na tayo, may mga gamit naman na tayo doon. May mga gamit na tayo doon. So konti lang yung aming dadalhin. Yung mga mahahabang damit, pang winter, pang malamig ba. Dahil alam nyo naman, malamig doon. So, tayo'y magbabakasyon ulit. Isasama natin si Lucky, of course. Tapos, ano pang kulang? Inihanda ko na rin yung pinamili namin nung nakaraang araw. Magdadala kami ng dilata or konting dyan, mga pangangailangan doon. At samahan nyo kami guys po. Asan si Lucky? Lucky is life. Lucky is life. Palaging extra sa ating video. So yun guys, makikita tayo sa kabundukan. Ayan, ready na tayo. Kaya lang yung plano has been changed. Ang plano natin. Ayun, na bago yung plano. Yun, para na naman akong sinasakal guys. Tinanggal ko ito. Naiinitan ako. Nabago yung plano. At tutuloy pa naman kami. Pero ang plano is what is it?
nabago ang plano na magdadala daw ng 2 worker si Habi para magputing-ting ng pakunti-kunti doon dahil as you know, may mga nakatinggang trabaho pa sa bundok, guys. So, bali, hindi na bababa dito sa syudad si Habi. Mag-i-stay na doon kasama ng 2 worker na mga lalaki at si George, yung panganay, ang mag-handle na ng mga lalaki dito, yung mga trabahador ni Habi. So, dire-diretso na kami doon ng mga 5 araw siguro. Depende sa weather. Kung ang weather dito sa syudad ay medyo kumalma, bababa ulit kami. Pero yun nga, katatawag ni Habi, sabing ganun, nabago ang plano na magsasama siya ng 2 trabahante niya para mag-ano doon, magputing-ting sa mga natinggang trabaho doon sa bundok, guys, para matapos na natin yung bahay doon.